1965, sa Bulan, Sorsogon. Dito ay namana ni Unok ang isang pamana na tinangan niya rin habang buhay. At ito ay ang tagong karunungan ng kalikasan o madalas na tawagin ng iba na kaliwa at kanang lihim na karunungan. At mula nung namulat si Unok sa mga bagay-bagay tungkol dito, ay dito na nagsimula ang mga kakaibang karanasan nito sa mga kakaibang nilalang o sa mga aswang. Sa mga panahong ito ng kwento ay nasa edad 28 na si Unok. Binata pa at walang asawa. Ulilang lubos itong si Unok mula pa nung 8 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina ay namatay sa isang karamdamang pisikal. At sa pait ng pagkakataon, nung taon ding yon, ay namatay din ang kanyang ama dahil sa gulo sa kanilang baryo. Umawat lang ang kanyang ama noon, pero siya ang nasaksak ng itak at napuruhan. Kaya naman mula nung araw na yon, ay tanging lolo at lola niya na lamang ang nagpalaki sa kanya. Elementarya lang ang tinapos ni Unok dahil sa tinamad na rin itong mag-aral. Wala naman kasi siyang pangarap na maging profesional sapagkat kontento na siya sa payak na pamumuhay nila sa probinsya. Isa pa, marami rin siyang nakikitang di-aral sa kanila at pumupunta pa sa Maynila. At tuwing bumabalik ang mga yon, ay kadalasan ay bigo rin naman sa paghanap ng trabaho. May 2 hektarya naman kasi na lupain ng pamilya nila na siyang sinasaka noon ng lolo at ama niya. At sa makatotohanang paningin niya sa buhay, ay alam din niyang balang araw ay babawiin ng Diyos ang buhay na ipinahiram sa lolo at lola niya. Kaya't alam niyang pagdating ng panahon na yon, ay siya rin lang ang aasikaso sa kanilang lupain dahil siya na lang ang natitira sa linya ng apelyido nila. At sa bilis nga ng panahon, nung edad 17 pa lang si Unok ay naunang pumanaw ang kanyang lolo. Pero hindi pa man nun naililibing ang kanyang lolo, ay namatay na rin ang kanyang lola dahil sa stress nito sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya sa mga panahong ito na nasa tabang edad na si Unok, ay wala na siyang kasama sa buhay. Bukid, pahinga, minsan ay nakikipagkwentuhan sa mga kapataran niya sa baryo. At paminsan-minsan ay nasusubukan din nito ang kanyang karunungang lihim sa mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Pero yung mga simpleng na engkanto lang o nausog ay siya na rin lang ang kinukonsulta ng mga kabaryo nila. At napapagaling naman niya ang mga ito. Ganun na ganun lang ang naging buhay ni Unok hanggang sa dumating sa kanya ang subok sa kanyang karunungan. Dahil sa pagdating sa karatig nilang baryo ng mga tinatawag nilang agalon. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang agalon ay tumutukoy sa pagiging amo o Panginoon. Pero sa konteksto ng mga alamat, ginagamit ito minsan para tukuyin ang salitang tagapangalaga o may-ari ng hayop o nilalang. Minsan, sabi nila na ang nilalang na ito ay isang aswang o mahiwagang nilalang mismo na hindi nakikita ng normal na paningin. Nang isang araw kasi, nakapistahan noon ng buong bayan na kinabibilangan ng baryo nila Unok. Gawa ng binata naman si Unok kasama ang kaibigan nitong si Paol ay nagbihis sila kinagabihan ng unang kapistahan at pumunta sila ng bayan. Ang tunay na layunin naman ni Paol ay makahanap ng maliligawan o makakilala ng isang babae. Samantalang si Unok naman noon ay wala naman siyang intensyon na gano'n, kundi gusto lang niyang magsaya. Katatapos lang naman kasi ng gapasan ng palay sa kanila, kaya may pera din naman ang dalawa. Ang prinsipyo lang ni Unok kasi sa mga babae ay kung meron, meron. Kung wala, edi wala. Nang lumakad na nga ang magkaibigan papuntang bayan, wala pang ganong sasakyan sa kanila, kaya tsinelas mo lang talaga ang masasakyan mo noon. Kung gusto mong mamasyal, matiisin pa noon ang tao dahil halos 40 minuto pa ang lakaran bago mo maabot ang bayan mula sa baryo nila Unok. At nung nasa pistahan na nga sila, masaya naman ang kanilang pamamasyal. Kumain sila ng balot, nagpalamig at tumambay sa parke o sa harap ng kanilang munisipyo. Ano ba yan?
Mukhang maalat talagang babae sa atin. Wala man lang tayong makamayan o makilala man lang sana. Wika ni Paul. Hayaan mo na. Ba't ka ba kasi nag-aapurang mag-asawa? Ang sarap-sarap maging binata eh. Yun nga, Nok eh. Habang buhay na lang ba tayong magiging binata? Lalong-lalo na sa'yo, Nok. Baka nakakalimutan mo pag di ka pa nakagawa ng pamilya mo. Nako baka ikaw na ang huling angkan ng apelyido mo na mabubuhay sa bayan natin. Sige ka. Pag nangyari yun sa'yo, ipamana mo na lang sa akin yung lupain na maiiwan mo. Biro pa ni Paul kay Unok. Loko, bakit? Nakakasigurado ka ba na ako ang unang papanaw sa ating dalawa? Ay, reaksyon naman ni Paul. Nang sa kalagitnaan ng kanilang usapan, isang babae ang lumapit sa kanila habang sila'y nakaupo sa damuhan. Naudlot ang pag-uusap ng dalawa at napanganga si Paul nung makita niya ang babae. Si Unok naman ay napatingala lang ng bagya dito na parang wala lang. Magandang gabi mga Ginoo. Pwede bang tumabi sa inyo? Tarantang kilos ni Paul. Oo, sabi niya. Ay, salamat. Pasensya na kayo. Kasi parang may napansin akong umaaligid na masasamang lalaki kanina. Sinusundan ako. Kaya gusto ko lang maupo malapit sa inyo para maipakita na may kasama ako na lalaki. Baka nandyan pa kasi sila eh. Natatakot ako. Wika ng babae. Ay, ganun ba? Sige, maupo ka. Tugon naman ni Paul na parang galak na galak sa reaksyon nito. At sa pag-upo ng babae sa harap ng dalawa, sa pagtupi ng kanyang saya, ay naupo na rin si Paul. Na halos mamulaklak na noon ang mga mata nito sa pagkakatingin niya sa babae. Si Unok naman noon ay kalmado lang na tinitignan ang dalaga. Maganda ito sa maganda, pero parang may maling nararamdaman dito si Unok. Nang nagpakilala na ang babae sa kanila na ang pangalan pala ay Bibian, nagpakilala naman ang dalawa. Sabay tanong ni Unok ng, Miss, bakit mag-isa ka lang? Kababae mong tao, tsaka gabi pa. Wala ka bang ibang kasama na pumunta dito? Tanong ni Unok. Nandyan sila kanina. Baka bumili lang. Nagkahiwalay kasi kami kanina sa may bantang plaza eh. Tugon naman ni Bibian. Ba't yan ang tinatanong mo? Ang tanongin mo pre, kung may nobyo na si Bibian. Hindi ba Bibian? Kasi kami ala pa eh. Wala. Wala pa akong nobyo. Oh, yun pala eh. Kung gusto mo, para hindi ka na mag-alala pa sa pag-uwi mo, ay ihahatid ka na lang namin. Alok ni Paul. Sabay siko niya ng konti kay Unok. Huwag kang mag-alala, Bibian. Mababait naman kami. Singit ni Paul. Pero nang ilang sandali ng kanilang pag-uusap, ay may narinig naman silang boses mula sa likuran ni Bibian na, Bibian, tama na yan. Umuwi na tayo. Boses ng lalaki. Doon ay napalingon naman ang dalawa. Nakita nila ang isang matipunong lalaki na parang nasa edad 50 na. Andito ng mga kasama ko. Itay, sige ho. Sagot ni Bibian na nooy tumayo na at lumapit na sa tinawag niyang itay. At sa likod noon ay napansin pa ng dalawa yung isang babae at isang lalaki pa sa likod ng tatay ni Bibian na parang siyang pamilya nito. Salamat. Sa susunod, pumasyal kayo sa bahay para naman makabawi ako sa inyo. Ilulutuan ko kayo ng pagkain. Wika ni Bibian sa dalawa. Sige. Hindi naman namin alam yung bahay nyo. Paano kami pupunta doon? Tanong ni Paul ng pahabol. Bukas ng dapit hapon. Magkita ulit tayo. Sige, Bibian. Nang sa pag-uusap naman ni Paul at Bibian, dahil sa iba naman ang kutob ni Unok sa mga ito, ay nagkatitigan sila nung ama ni Bibian na para bang nagkikilatisan ang dalawa hanggang sa bumulong sa isip niya si Unok ng mga orasyon
Sabay labas nito ng kanyang kwintas na tinatawag niyang Divino General. Dahil isa yung piraso ng pangil ng kidlat. At doon ay napaatras sa pagtingin ang ama ni Vivian na para bang alam nito kung ano yung bagay na nasa kwintas ni Unok. Vivian, tara na. Masyado nang lumalalim ang gabi. Wika ng ama nito. Kumaway na lang naman noon si Vivian sa dalawa at ngumiti lang naman ng bahagya si Unok. Sabay kaway din ng bahagya ni Paul sa babae. Hanggang sa umalis na nga sila at hindi inalis ni Unok ang mga mata nito sa mga yon. Hanggang sa makalayo na sila ng tuluyan sa kanila. Lingid sa kaalaman noon ni Paul na may hinala na si Unok sa pamilyang iyon o sa mga kasama ni Vivian na maaaring ang mga ito ay mga aswang. Grabe! Ang ganda niya, pre! Ano, pupunta tayo bukas? Salita ni Paul. Ikaw, sasamahan naman kita kung gusto mong manligaw. Sagot ni Unok. Ngunit hindi na lang noon sinabi ni Unok kay Paul ang nalalaman nito. At kaya naman sinabi niya na sasamahan niya si Paul ay dahil sa gusto lang niyang tiyakin ang kaligtasan nito sa mga yon kung mga aswang nga sila. Hindi nagtagal ay umuwi rin ang dalawa matapos nilang tumambay sa parke at sa kanilang paglalakad pag-uwi ay lagi pa ang bida ni Paul kay Unok na baka magiging nobya niya si Vivian at baka yun na ang babaeng para sa kanya. At hindi pa nga sila nakakapasyal sa kanilang bahay ay kasal na ang sinasabi nito kay Unok. Tatawa-tawa lang naman noon si Unok kay Paul na nakikinig at umuoo na lang ito sa mga sinasabi ni Paul para wala nang masyadong salita pa. Hanggang sa makauwi na rin lang sila na hindi nila namamalayan dahil nga sa mga kwento ni Paul. Pero lingid sa kaalaman ng dalawa ng gabing yon sa pamilya naman nila Vivian. Nung nasa bahay na sila. Ano ka ba, Vivian? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang katuturan ang ginagawa mong pagkikipagkaibigan sa ibang tao sa labas? Sermon ng ama ni Vivian. Bakit pa, ama? Tao rin naman tayo Ayoko namang makulong na lang ako dito sa gilid ng ilog. O kakahuyang ito. Gusto ko rin namang mag-asawa isang araw. Ano bang sinasabi mo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Na ipagkasundo ka na sa isang agalon sa katribo natin, kaya hindi mo na kailangan pang maghanap ng magiging kasintahan mo sa labas. Tugon ng ama nito. Ayokong mapangasawang girbinong yun. At ayoko ring isang araw ako yung lumunok sa mutya ni ina. Rason ni Vivian na nooy galit na sumabat naman ang kapatid nito. Ano ka ba, Vivian? Ipapahamak mo ba talaga ang pamilya natin? Dahil lang sa kapritsyuhan ng ugali mo. Alam mong yon ang paraan para hindi tayo dusahin ng pamilya ni Gerbino. Gusto mo bang mamatay si Itay, si Inay, at ako? Rason ng kapatid nito. Ayoko, basta ayoko, sigaw ni Vivian. Ngunit sa galit ng kanyang ama ay nasampal niya ito. Umiyak naman noon si Vivian at tumakbo na lamang siya sa silid nito. Vivian! Vivian! Pahabol pa na salita ng kanyang ama. Ngunit di na niya pinakinggan ito. Rinilo, bukas mo na lang siya kausapin. Nasaktan mo ng anak mo. Awat naman ng ina ni Vivian. Ang tigas ng ulo. Ginagawa ko lang naman ang tama para sa pamilyang to. Glo, alam mo yan? Wika ni Ronilo. Sabay labas nito ng kanilang bahay. Kaya ganyan si Vivian na kinukonsinti nyo. Sabi pa ng kapatid nitong lalaki. Sabay pasok na rin sa silid noon. Matapos ang gabing yon, sa usapan nga ng dalawa, kinabukasan, dapit hapon na, mababa na ang araw at unti-unti nang nilalamon ng dilim ang langit. Sa parke na rin na tinambayan ni Unok at Paul, ay pareho na silang nakaayos, pero simple lang gaya ng dati. Sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakaupo naman si Vivian, nakasuot ng simpleng bestida na kulay puti, mahaba ang buhok at tahimik lang na nakatingin sa paligid. At nung makita sila, kumaway siya ng bahagya, yung tipong parang may hiya pero may lambing. Magandang hapon.
Bati ni Bibian na mahinhinang boses, pero may kakaibang lambing sa tono na hindi maintindihan ni Unok. Magandang hapon din. Mabilis na tugon ni Paul na halos mangiti-ngiti pa, na halatang sabik na sabik. Sabi mo kagabi, pupunta kami sa inyo. Tuloy ba tayo? Oo, sagot naman ni Bibian. Sabay tingin kay Unok na parang may ibang ibig sabihin. Pero hindi ito halata kay Paul. Gusto ko sanang ipakilala kayo sa pamilya ko eh. Kagabi kasi nag-aapura kami. Wika pa ni Bibian. Yon! Halos sabay na nasabi ni Paul na halatang kinikilig. Si Unok naman ay walang imik. Tipid lang ang ngiti at tumatango-tango lang. Pero sa loob niya ay parang bumubulong ang kanyang kutob. Isang malamig na pakiramdam na parang may mali, pero hindi pa niya mabuo kung ano ito. At nung habang naglalakad na nga sila papunta sa bahay nila Bibian, dumaan sila sa makitid na daan sa pagitan ng palayan. Mabagal lang ang lakad nila. May halong biro at tawanan si Paul at Bibian. Pero sa tuwing titingin naman si Bibian kay Unok, ay may kakaibang lambing sa mga mata niya na hindi nahahalata ni Paul. Si Unok naman ay seryoso lang, paminsan-minsan lang na sumasagot kapag siya'y tinatanong. At sa gilid-gilid ng daan, naririnig nila ang huni ng mga kuliglig. At sa malayo, kita na ang mga ilaw ng ilang bahay na nagsisindihan. Bibian, nagkanobyo ka na ba dati? Tanong bigla ni Paul habang naglalakad. Parang biglang nabuhayan naman ng loob si Bibian na napangiti. Tumingin siya kay Paul saglit, pero mabilis na ibinaling ang mata kay Unok. Wala pa naman, sagot niya. Mahina lang pero malinaw. Ganun ba? Kung sakali Paul, ba? Putol ni Unok bigla. Malamig ang tono. Baka madapa ka. Tingin ka ng tingin kay Bibian. Hindi mo na nakikita yung dinadaanan mo. Tumawa na lang noon ang dalawa. Pero halata sa mata ni Bibian na iba ang tingin pa rin kay Unok. At pagdating nila sa bahay nila Bibian, halos mag-aalas 7 na ng gabi. Malaki ang bahay nila Bibian. Nagawa sa kawayan at kahoy. May malawak na balkonahe. At sa gilid nito ay may malaking puno ng akasya na animoy bantay ng buong lugar. At sa loob ng bakuran ay may ilang kandilang nakasindi. At may mga anino ng mga tao sa loob na marahil ay mga kamag-anak ni Bibian. Pumasok sila sa bakuran na yon. Maupo muna kayo, sabi ni Bibian. Maghahanda lang ako ng maiinom. Si Paul ay abala sa pagsunod ng tingin kay Bibian. Habang papasok ito sa bahay, nahalata mong patay na patay sa dalaga. Si Unok naman ay tumitingin lang sa paligid na may kakaibang lamig ang hangin dito. At sa di kalayuan ay para bang may naririnig siyang bulungan mula sa gilid ng mga puno. Hinawakan niya saglit ang kwintas niyang dibinong hiniral. At bagyang bumulong ng orasyon sa isip niya upang itaas ang kanyang bakod. Pero hindi pa man sila nakakatagal sa upuan, ay biglang may dumating. Isang lalaking matipuno, malaki ang katawan, at halata mong maotoridad ang tindig nito. Nakaitim na polo, may matalim na tingin, at bitbit ang isang baston na may ukit ng mga simbolo. Bibian! Malakas ang tawag nito mula sa labas ng bakod. Bakit may mga bisita ka na hindi ko kilala? Napatingin si Bibian mula sa pinto. Nahalata mo nga nataranta. Gerbino? Mahina niyang sabi. At yun pala si Gerbino. Lumapit na noon si Gerbino. Diretso ang tingin kay Unok at Paul. Sino kayo? Garalgal nitong boses na para bang may dalang panganib ito. Mabilis na tumayo si Paul. Kaibigan. Ako si Paul. Ito si Unok. Kaibigan namin si Bibian. Siya po yung nag-iya sa amin na pumunta dito. Parang alalang naman kay Gerbino ang pagpapakilala ni Paul na wala itong pakialam kung sino sila. Pero hindi nito inalis ang tingin kay Unok dahil sa parang may hindi siya nagugustuhan dito. Pero tinititigan din siya ni Unok sa mata nang walang kurap na para na bang nagmamatigasan ang dalawa sa kanilang presensya. Nang magsalita itong si Gerbino.
Bibian, ang tatay mo. Akala ko ba ay tapos na ang usapan tungkol sa atin? Wika nito na parang galit habang nakatingin pa rin kay Unok. Nang mula naman sa likod ng akasya, Gerbino! Boses naman ni Ginoong Rinilo. At sa likod ng akasya, mula sa dilim, ay lumabas ito at lumapit sa mga binata. Pasensya ka na kung ito ang naabutan mo. Pero aalis na rin lang ang mga panauhin para makapag-usap kayo ni Bibian. Wika ni Rinilo. Pero itay... Manahimik ka, Bibian. Tandaan mo na ako pa rin ang ama mo at igagalang mo ang desisyon ko. Wika ni Rinilo ng maotoridad. Mawalang galang na. Paano yan? Aalis na kami, Bibian. Singit naman ni Paul sa usapan. Pero si Unok ay tahimik pa rin na nakikipagtitigan kay Gerbino. Ganon din naman ito sa kanya. Hanggang sa sinubukan ni Unok ang bumulong ng mga buhay na salita na pangwasak sa mga nilalang ng dilim para mapatunayan ang hinala niya sa kanyang isip. Nang biglang bumaliktad na lamang si Gerbino at si Ginoong Rinilo sa pinawalan niyang bulong at napahiyaw din ang ina ni Bibian sa loob ng kanilang bahay. At sa bilis ng pangyayari ay biglang bumangon si Gerbino at akmang ipapalo niya yung tungkod na dala niya kay Unok. Ngunit nakatayo lang naman si Unok na parabang handa ito sa mga mangyayari. Pero mabilis na bumangon at lumitaw si Ginoong Rinilo sa pagitan ng dalawang binata. At hinawakan niya ang kamay ni Gerbino na siyang nakaamba na saktan si Unok. At wika niya ng, Gerbino, sagot ko na ang mga to. Ayaw ko ng gulo dito sa bakuran ko. Reaksyon naman ni Gerbino kasabay ng alis niya ng kanyang kamay ng patabig sa pagkakahawak ni Ginoong Rinilo. Lumabas na rin noon pati ang ina't kapatid ni Bibian. Si Bibian naman noon ay alalang-alala na sa dalawa, kay Unok at Paul. Mga binata, mabuti pang umuwi na kayo. Nakikiusap ako. Kausap ni Rinilo sa dalawa. Opo. Aalis na po kami. Alis na kami, Bibian. Sa susunod na lang. Paalam ni Paul. Samantalang si Unok naman ay, Sige ho. Sige, Bibian. Alis na kami. Salita niya ng walang emosyon. At seryoso lang ito. At sa isip niya noon, sa nangyari, sa ginawa niya ay alam na niya. Alam na niya at nakakasigurado siya na aswang yung Gerbino na yon, pati yung ama ni Bibian. Lumakad na lang noon ang dalawa ng tahimik habang sinusundan sila ng tingin ng pamilya ni Bibian at ni Gerbino. At nang makalayo na ang dalawa sa paglalakad, naramdaman mo ba yon, Ginoong Rinilo? Tanong ni Gerbino. Oo, alam ko. Sagot naman nito ng maiksi. Nagdala kayo ng isang antingero dito, Bibian. Yun ba ang ipapalit mo sa akin? Isang antingero? Para kalabanin ako? Tanong ng pagalit ni Gerbino kay Bibian sa paglingon nito. Pero hindi sumagot si Bibian at tumakbo na lang ito sa loob ng bahay nila at dumiretso na ito sa kanyang silid. Tignan mo ang ginawa ng anak mo, Ginoong Rinilo. Teka, sandali, Gerbino. Huwag namang ganyan ang pananalita mo. Mukhang nawawalan ka na ng respeto ha. Mabuti pa siguro ay umuwi ka na muna. Tsaka na lang kayo mag-usap ng anak ko sa susunod na araw. Ano? Pinapalayas mo ba ako, Rinilo? Hindi naman sa ganoon. Pero mas makakabuti kung papalipasin muna natin ang gabing ito para walang gulo. Hindi. Hindi ako alis dito hanggat di ko nakakausap si Bibian. Bigkas ni Gerbino ng galit. Pero walang sabi-sabi ay sinuntok ni Ginoong Rinilo ito. Tumilapon yun ng ilang dipa mula sa kinatatayuan niya. Nakakalimutan mo ata, binata, kung nasa ang bakuran ka nakatungtong. Gerbino, kahit naagalon ka pa, huwag na huwag mo akong babastusin sa harap ng pamilya ko. Umalis ka na, bago ko pabawiin ang kasunduan namin ng iyong ama. Banta ni Ginoong Rinilo. At sa pagbangon naman ni Gerbino, malalaman ni ama ang ginawa mo sa akin. Umuwi ka na lang. Mabuti kung malalaman niya at masabi ko rin sa kanya ang kabastosang ginawa mo dito. Hindi na nun nagsalita si Gerbino
at umalis na lang ito na may sama ng loob sa ginawa ni Ginoong Rinilo. Samantala ay habang nagaganap naman yon sa bahay nila Bibian, sa paglalakad naman ng dalawa ay nag-uusap ang mga ito sa nangyari. Paul, pre, iwasan na natin si Bibian. Hindi ka nababagay sa kanya. Ano? Paano mo naman nasabi yun, pre? Baka naman ikaw ang may gusto sa kanya, kaya sinasabi mo yan, ha? Hindi. Wala akong gusto kay Bibian. Hindi naman kita tataluhin eh. Kaso, hindi ka pwede sa kanya. Bakit nga? Dahil aswang. Lahi ng aswang. Lahi ng aswang sina Bibian. Ano? Paano mo nasabi? Nakita mo naman siguro kanina nung biglang halos sabay na natumba yung Gerbinong yon at yung tatay ni Bibian. Pati yung nanay niya nga humiyaw sa loob, di ba? Oo. Ano bang mali doon? Ginamitan ko sila ng orasyon upang subukan kong tatalab sa kanila ang bagay na ginawa ko. At ang orasyon na yon ay direktang atake sa katauhan ng isang aswang. At yung nakita mong pagkatumba nila, tanda na yon na tumalabang orasyon na ginawa ko. Dahil kung normal sila, ay hindi tatalab sa kanila yon. Ganun ba? Pero parang di naman naapektuhan si Bibian Di, hindi pa siya siguro aswang. Maaring ganun na nga, pre. Pero mas mabuti kung iiwas na lang tayo. Dahil ayaw ko rin naman na makalaban pa yung tatay ni Bibian. Doon lang ako sa nagngangalang Gerbino na pupundi Para bang gusto niya akong hamunin Oo nga Parang mayabang yung kulukoy na yon. Kaya nga, iiwas na lang tayo hanggat wala pang gulo. Pero kung tayo ang guguluhin ng Gerbinong yon, ibang usapan na yon. Huling salita ni Unok. Dahil biglang natigilan nun ang dalawa nang hinarang ni Unyok ang kanyang kamay kay Paul. Oh, bakit? Sandali, parang may sumusunod sa atin Wika ni Unok. Napalingon si Paul. Medyo nataranta. Ha? Ano naman yan, Dok? Huwag mo akong tinatakot Gabi na Tahimik ka lang. Makinig ka. Hindi na siya pinatapos ni Unok at doon nila narinig ang kaluskos sa mga damuhan. Mabigat na parang may 4 na paa na lumalakad. Kasunod noon ang isang mababang ungol. Parang mga hayop. Pero hindi aso. Hindi rin baboy. At hindi rin kambing. Isa lang ang pwedeng pagkakakilanlan dito ayon sa isip ni Unok. Nang dahang-dahang lumabas noon mula sa dilim ang isang nilalang na nakayuko ang katawan, mahaba ang tenga at may mata na kumikislap na pula. May hahambing yon sa aso pero kakaiba. Kakaiba ang itsura at ang amoy nito'y mabaho. Parang nabubulok na bangkay at lumalabas pa ang laway habang papalapit yon sa kanila. Sigbin, bulong ni Unok, sabay hawak sa kanyang dibdib at labas ng kwintas nito na Divino General. Sabay hinahanap ang kanyang punyal na nakatago pala sa kanyang bewang. Anong gagawin natin, pre? Nanginginig na tanong ni Paul at bago pa makasagot si Unok, mula sa likod naman ng mga sigbin ay lumitaw ang isang pamilyar na muka at yun ay walang iba kundi si Gerbino. Dala ang matalim na titig at halatang galit na galit. Sinundan sila nito. Kanina pa kita pinagmamasdan, Unok. Sigaw nito. Akala mo ba makakatakas ka, antingero? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Napaatras nun si Paul. Ay, putay na, Nok, siya na naman. Napamura pa si Paul. Pero si Unok, imbis na umatras, ay humakbang ito paabante. Mahigpit pa ang hawak sa kanyang punyal. Kumikislap ito ng tamaan ng liwanag ng buwan. Kung gusto mo ng gulo, Gerbino, ay hindi kita uurungan. Wika ni Unok.
pero biglang umangil noon ang isang sigbin at tumalon ito ng mabilis papunta sa kanila. Sa isang iglap, mabilis naman na kumilos si Unok. Isinaksak niya ang punyal pa itaas at tumama ito sa leeg ng sigbin na nasa ere pa bago pa ito dumapos sa katawan niya at humuniyo ng tunog na nakakatindig balahibo. Nangingisay habang dumudugo ang sugat. Humiyaw naman si Gerbino ng galit at bigla na lang nagpalit ito ng anyo. Nangitim ang buo nitong katawan sa paglabas ng maraming balahibo na parang sa aso. Humaba rin ang mga daliri nito, pati ang mga kuko, kasabay ng bahagyang pag-umbok ng kanyang bibig at tinubuan na yon ng malalaking pangil na parang sa mabangis na hayop. At dito na nakita ni Paul ang tunay na katauhan ni Gerbino na sinasabi nga sa kanya ni Unok. Parang nabuhusan noon ng malamig na tubig si Paul at ang katawan niya ay hindi makagalaw o makaimik dahil sa sobrang takot at umiinat-inat pa nun si Gerbino habang nagbabago ang katauhan niya. Nang patay ka na ngayon sa akin ng tingero, wika nun ng Marina sabay ng pagtalon nitong pag-atake kay Unok at nakaambano ng patusok ang mga kako nitong matutulis. Diretso tirada niya sa dibdib ni Unok pero mabilis ang galaw ni Unok at umilag siya pakaliwa sabay gante ng saksak gamit ang punyal. Parang kumidlat no ng talima at tumama iyon sa tagiliran ni Gerbino. Daing nito pero imbes na bumagsak lalo pa siyang nanggagalit. Pre! Tumakbo na tayo! Sigaw ni Paul na nanginginig na halos maihina sa takot. Huwag kang gagalaw, madiing sagot ni Unok na nakatutok pa rin ang tingin kay Gerbino. Akong bahala! Dagdag pa nito, muling sumugod naman si Gerbino sabay utos sa sigbin na sugurin si Paul. Sa takot naman ay napaatras si Paul. Nadapa pa ito sa damuhan. Papalapit na noon ang sigbin sa kanya. Nakabuka ang bibig na parang gustong sagpangin ang muka niya. Pero mabilis na inundayan ito ni Unok ng patalim sabay orasyon niya at biglang nagliyab ang katawan ng sigbin. Ako ang harapin mo! Sigaw ni Gerbino at malakas pa itong bumikwas ng kalmot kay Unok. Tinamaan ng malalaking kuko si Unok sa kanyang balikat sa pagharap niya sana. Buti na lang ay daplis pa iyon. Mawawala ka dito, hantingero! Sigaw pa ni Gerbino sabay amba ng sakmal papunta sa leeg ni Unok na nakalabas ang matutulis na pangil nito. Pero doon ay gumanti na si Unok nang mabilis niyang inunday ang punyal sa ilalim ng tadyang ni Gerbino diretso sa puso nito. Bumulwak ang dugo nun sa bunganga ni Gerbino, sabay usal pa ni Unok at sa pangingisay pa ni Gerbino, napilit pang gustong sakalin si Unok kahit nangingitim na ang mga mata ay sa pagbunot ni Unok ng kanyang punyal sabay layo nito ng bahagya ay saktong pagdapo ng katawan ni Gerbino sa lupa ay sumilab na rin ang katawan nito at tuluyang tinupok ng apoy. Hingal na hingal nun si Unok habang hawak pa rin ang kanyang punyal. Pre! Utal ni Paul na nanginginig pa rin. Pinatay mo si Gerbino! Tinignan naman siya ni Unok na malamig ang mga mata at nangibabaw ang seryosong boses nito. Kung hindi ko siya pinatay, tayo ang mamamatay. Pagkasabi niya noon ay sabay tanaw pa niya ng bangkay ni Gerbino na paupod na sa pagiging abo. Nang maghahanda na ang dalawa para umalis sa lugar ng pinangyarihan ay mula naman sa karimlan ng dilim. Mga iho, sadali! Wika ng isang boses na pamilyar ulit sa dalawa at nung liniw nila ito, yun ay ang ama ni Bibian. Nakita ko at naabutan ko ang nangyari. At alam ko rin kung ano ka binata. At di na kayo pwedeng umuwi ngayong gabi dahil sa nangyari. Ginoong Rinilo, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong naman ni Paul. Bale ipinaliwanag naman ni Ginoong Rinilo kung bakit niya nasabi iyon sa dalawa. At sa huli ng kanilang usapan,
Dahil malayo pa nga ang uuwian ng dalawa, ay minabuti nga nila ang pag-aalok ng tulong ni Ginoong Renilo, na doon muna sila sa bahay nila Bibian tutuloy ng gabing iyon. Dahil sa mga oras ding iyon ay tiyak na nandyan na ang pamilya ni Gerbino o ang ama nito para gantihan si Unok o ang dalawa. Dagdag pa noon ni Ginoong Renilo na mga agalon ang pamilya ni Gerbino sa tribo nila, kaya mahirap kaaway ang mga ito. At mabuti kung mananatili sila sa bahay nila Ginoong Renilo dahil masasamahan niya sila kung sakaling mapalaban sila sa mga kauri nito. At kahit aswang pa si Ginoong Renilo, ay nakikita naman ni Unok ang katapatan at kabaitan ng taong ito. Kaya't sumama na rin lang sila ng gabing iyon sa tatay ni Bibian. Dito tayo. Wika ni Ginoong Renilo sa dalawa dahil sa itinuturo nito ang isang daanan. Pero habang naglalakad sila sa daan na tinuro nga ni Ginoong Renilo, napansin ni Unok na parang kakaiba ang daanan na ito. Mas makitid, mas madilim at puno ng malalaking puno sa magkabilang gilid nito. Paminsan-minsan ay naririnig pa nila ang huni ng mga kwago at kaluskos ng mga sanga. Pero tahimik lang naman si Ginoong Renilo na matigas ang tindig habang naglalakad sa unahan. At ramdam din naman ni Unok ang mga lalang sa paligid na mga nagbabantay dito, mga engkanto at iba pang ligaw na kaluluwa. Pre, sigurado ka ba dito? Pabulong na tanong ni Paul na halos kapit na sa braso ni Unok. Sumunod ka na lang. Malamig na sagot ni Unok na nakabantay pa rin ang mga mata sa paligid. At sa paglipas ng ilang minuto, nakarating din sila sa bakuran ng bahay nila Bibian. Tahimik noon ang paligid, pero ramdam ni Unok ang kakaibang presensya na para bang meron ng paparating. Pagpasok nila sa loob, agad silang pinaupo ni Ginoong Renilo sa mahabang bangko sa sala. Lumabas naman si Bibian na halata mo nga nag-aalala pa rin. Itay, ano pong nangyari? Ang daming dugo sa damit nila. Wika niya habang lumalapit. At kita mo na mas alala ito kay Unok. Tsaka ako na ipapaliwanag sa iyo, Bibian. Sagot naman ni Renilo. Ang importante ngayon ay ligtas sila. Pero alam kong hindi pa tapos ang gulo sa gabing ito. Kaya ako sila dinala dito. Dagdag pa nito. Pero bago pa man sila makapagpahinga, biglang umalon ang hangin sa labas. Napakalamig. Parang may mabigat na presensya na papalapit. Kumalabog ang lupa, kasunod ng malalakas na yabag. Napatingin noon si Unok kay Ginoong Renilo. Sila na yan. Bulong ni Renilo. At tama nga siya. Sa labas ng bakuran kasi, mula sa dilim, lumitaw ang ilang nilalang. Mga sigbin na mas malalaki kaysa sa nakita nila kanina. At sa gilid ng ilog ay nagsimulang maglabasan ng mga buhayang malalaki ang mga mata. Kumikislap ang mga mata noon na pula sa kadiliman. At doon ay lumakad ang isang matandang lalaki. Matipuno pa rin ang katawan kahit may edad na. Nakaitim iyon na barong. Dala ang isang baston na may mga sinaunang ukit na parang buhay. At yun yung dala kanina ni Gerbino nung unang nagkita sila. At sa bawat hampas naman ng matanda sa lupa ay tila may kasamang alingaw-ngaw ng pag-uutos sa mga nilalang na nakapalibot na sa buong parang nila Bibian. Antingero, kumanda ka. Nandyan na ang ama ni Gerbino. Bulong ni Renilo sa pagsilip niya ng kaonte sa harap ng bintana. Renilo! Wika ng matanda sa labas, sabay hampas ng baston sa lupa. Nasaan ang batang antingero na pumatay sa anak ko? Ilabas mo siya. At kapag kinanlong mo ang binatang yan, ay madadamay na rin ang inyong buong pamilya. Wika ng matanda sa labas. Nanginginig na noon si Paul na halos hindi na makapagsalita. Nok, patay tayo dito. Sobra atang dami nila. Salita niya habang sumisilip din sa bintana. Pero si Unok ay mahigpit ang hawak sa kanyang punyal at sa kwintas niyang Divino General na walang takot sa kanyang mga mata. Unok,
Iyo, alam kong malakas ka. Base pa lang sa nakita kong laban niyo ni Gerbino. Pero ang ama ni Gerbino ay isa sa pinakamalakas na agalon sa aming tribo. Hindi ko alam kung kakayanin mo siya. Bakit niyo pa kami dinala dito, Ginoo? Malamig pero diretsong tanong ni Unok. Ngunit humakbang naman si Renilo at tumayo sa tabi ni Unok. At doon ay lumabas ang tunay na anyo niya na unti-unting nag-itimang balat. Tumubo ang matutulis na kuko at pangil at lumabo ang mata na parang puting ulap. Napaupo pa noon si Paul dahil sa aswang. Aswang din nga si Ginoong Renilo, ngunit hindi laban kay Unok o laban sa kanila, kundi kakampi. At nagsalita ito ng, aaminin ko, kaya ko kayo dinala dito pabalik ay dahil nakakita na ako ng makakasama ko upang tapusin na ang paghahari-harian nitong ama ni Gerbino, lalong-lalo na sa pamilya namin. At inaasahan kong lalabanan mo siya, Unok, dahil ngayong gabi ay sasamahan kita, sabi ni Ginoong Renilo habang nasa anyo na ito ng pagiging aswang. Itay, huwag! Komento naman ng kapatid na lalaki ni Bibian na nakarinig ng sinabi nito. Huwag kayong makikialam dito, mga anak, dahil panahon na rin na kailangan ko na ring labanan ng matandang to, wika ni Ginoong Renilo. At tingin-tinginan na lang ng buong pamilya, kasama na ang ina ni Bibian. Samantalang sa labas naman ay nangangalit na ang mga sigbin at buhaya na handa ng sugurin ang bahay. Ang ama naman ni Gerbino na hawak pa rin ang baston na kumikislap ang mga ukit na parang nagbabaga, na kasing kulay ng mga mata ng mga uripon nitong hayop. Kumidlat at umalingaw-ngaw ang kulog na parang sabay nga sa galit ng ama ni Gerbino na hawak ang baston, nang biglang pinukpok niya ito sa lupa at biglang umangat ang lupa na kinatatayuan nito. Mga alaga ko, sugurin niyo sila! Sigaw ng matanda, pero biglang bumukas naman ang pintuan ng bahay nila Bibian at, Iho, ako na ang bahala sa mga sigbin. Ikaw, Unok, ang humarap sa matandang yan. Malakas na wika ni Renilo, kasabay ng paglabas nito ng papalundag sa anyo nitong aswang. Kumislap ang kanyang mga kuko at mata, sabay sugod sa mga sigbin. Isa-isang bumulagta ang mga ito sa bawat kalmot at kagat niya, habang umiiwas pa siya sa mga pangil na nakatutok sa kanya. Si Unok naman na sumunod sa paglabas nito ay humarap nga sa ama ni Gerbino. Umamba iyon ng kanyang baston, sabay hampas sa lupa. Biglang may gumapang sa lupa at umangat ang mga ugat ng puno na para bang gustong gapusin si Unok, pero mabilis naman si Unok. Pinagtatatabas niya gamit ang punyal ang mga ugat at sa bawat tama ay nasusunog ito at natutunaw. Antingero! Pinatay mo ang dugo ko! Ngayon ay susumpa kita hanggang sa huling hininga mo! Sabi ng matanda, sabay hampas ulit ng baston at lumabas mula rito ang itim na enerhiya na tumama sa dibdib ni Unok. Napaatras siya at bumangga sa poste ng bahay. Napasigaw naman noon si Paul na nakatanaw sa bintana. Nok! Pero bago muling umatake ang matanda, mabilis na tumayo si Unok. Dumugo ang kanyang labi, pero matalimang tingin, at itinaas niya ang kanyang punyal, sabay bulong ng mga orasyon, at sa mga huling sambit niya, sa ngalan ng Dibino General, tupukin ng kasamaan. Kumislap ang punyal ng bughaw na apoy at sa isang iglap ay bumilis na ang mga pangyayari at sa kanilang salpukan ng matanda, baston laban sa punyal. Sa bawat banggahan ay kumikislap ng liwanag at umuugong ang paligid. Sa gilid naman ay patuloy ang laban ni Renilo. Sunod-sunod na nilalapa ang mga sigbin at inihahagis ang mga buhaya, pero parang di yun nauubos. May ilan pang buhaya kasi mula sa ilog na sumusugod pa rin, kaya todo laban siya sa mga ito. Sugatan na siya pero hindi sumusuko. Nang muling umatake ang matanda at tinangkang ipalo ang baston sa ulo ni Unok, pero mabilis itong sinangga ng punyal. Sabay tuloy na ikinabig ni Unok pataas. Tumama ito sa braso ng matanda at bumulwak ang itim na dugo dito. Ha!
At ginamit naman ni Unok ang pagkakataon. Mabilis yun na umatras ng isang hakbang. Sabay inundayan ng malakas na saksak ang tadyang ng matanda. Kumislap ang bughaw na apoy mula sa punyal. Tumagos ang apoy papaloob sa katawan nito at sa pitik ng segundo ay nagliyab ang damit at balat ng ama ni Gerbino. Nangingisay yun sa sakit. Pero bago pa tuluyang lamunin ito ng apoy ay bigla niyang itinarak ang baston sa lupa at mula roon ay lumabas ang makapal na usok na kulay abo. Kaya naman sa isang iglap ay natabunan ng usok ang buong paligid. Hindi na makita ni Unok at Rinilo ang kanilang mga kalaban. Pero sa mga ilang sandali lamang, nang humupa na ang usok, ay wala na roon ang ama ni Gerbino. At biglang tumahimik ang paligid. At ang natira na lamang ay ang abo ng mga nasunog na sigbin at mga buhayang nagkapira-piraso sa ilog. Hingal. Panay ang hingal noon ni Ginoong Rinilo. Duguan na siya sa kanyang mga sugat, pero nakatayo pa rin ito. Si Unok naman ay hawak pa rin ang punyal na nanginginig ang kamay, pero matatag pa rin ang kanyang tindig. Tumakas siya Ginoo, wika ni Unok. Tumangulang naman noon si Rinilo. Pero hindi na yun makakabalik. Mamamatay din lang yun dahil sa pinsalang nagawa mo sa kanya. Dagdag pa nito. At sa paglabas naman ng tuluyan ni Paul sa bahay na nanginginig, na nakatingin sa mga abo sa paligid, bigla namang lumabas si Bibian na nag-aalala at tumatakbo. Pagkatapos ay tinungo nito kung saan nakatayo si Unok at yinakap niya ito ng mahigpit nang walang sabi-sabi. Nagulat na lang ang lahat sa ginawa ni Bibian, pati na si Unok. At higit sa lahat ay parang nabasag naman ang puso ni Paul sa nakita nito. At sa mga oras na yon ay alam na niya na nung mula pa nung una nilang pagkikita ay si Unok talaga ang gusto ni Bibian. Lumipas ang mga araw. Pagkatapos ng karanasang iyon ni Unok at Paul, ay hindi na muling gumambala pa ang mga agalon. Ang ama ni Gerbino ay hindi na muling nagpakita. Tuluyan na ring nanahimik ang pamumuhay ng pamilya nila Bibian. At sa paglipas ng ilang buwan lamang, naganap ang kasal ni Unok at ni Bibian. Isang simpleng selebrasyon na kasal sa West, pero puno naman ng kasiyahan at pagmamahal. At habang masayang kumakain at nagkakantahan na ang lahat, si Paul naman ay nakaupo sa isang sulok. Bitbit ang baso ng lambanog. Napabuntong hininga siya. Sabay bulong ng, "Anak ng kamote, kailan kaya darating yung sakin?" Ay. At doon na nagtapos ang kwento ni Paul tungkol sa kaibigan nito na antingerong nagtangan ng Dibino General.